So hello mga ka-electrical, no? Ang pag-uusapan natin ngayon, yung paano kuhanin yung battery o paano ma-compute yung solar panel at pati yung SCC. So kailangan malaman muna natin kung ano yung gusto nyong pailawin. Ah, kung sakaling ilaw at cellphone charging, pati clip pan lang ang gusto nyong gamitin. So ito yung tamang-tamang video para sa inyo. Pwede itong gamitin sa mga liblib na lugar na hindi abot ng mga DU o distribution unit natin. Pwede rin ito sa tricycle, pwede rin ito sa bangka, no? Ito yung pinaka simpleng setup na pwede natin gawin na hindi naman ganun kamahal, budget friendly, no? Para ka lang bumili ng cellphone, o mababa pa sa cellphone, no? So pero magagamit to sa sa araw-araw nating pamumuhay, lalo na yung mga hindi abot nga ng mga distribution unit natin o ng Meralco sa isang lugar. So sa mga lati sa palaisdaan pwede to. Hindi mo na kailangang ipa-charge pa yung battery mo. Okay? So magsimula tayo sa 20 Ah na battery. So 20 Ah na battery. Okay ito na makapagpailaw ng ilaw na LED 6 watts, mag-charge ka ng cellphone, at saka clip pan kung naiinitan ka mga. So paano kuhanin yung mismong wattage ng battery, no, na 12 volts. So 12 volts siya. So 12 volt system ang gagamitin natin dito, no, na off-grid. So 20 Ah times mo sa 12 volts para makuha yung wattage. So ang wattage niyan, ang total is 240. So 240 watts. So sa 240 watts na yan, hindi pa talaga yan ang capacity niya, no? Dahil sealed lead acid o yung battery na gagamitin natin, lead acid, no? So meron yan tinatawag na depth of discharge o DOD, yung tinatawag na DOD, no? DOD, depth of discharge, para hindi masira agad yung battery mo. So 50% lang yan ang pwedeng gamitin sa 240 watts. So ang total niyan, pag dinivide mo sa dalawa para makuha yung 50%, ay 120 watts lang. So 120 watts lang ang battery na 20 Ah. So ano pwede pa ilawin dyan? Ilaw na 5 o 6 watts na. Ayan. Then cellphone charging at saka clip pan 12 volts, no? So paano naman kuhanin yung solar panel nito? So babase tayo dito sa 120 watts nya. So simulan natin sa mababang solar wattage, no? O yung solar panel natin, 60 watts ang ilagay ko. So 60 watts na solar panel. So 60 watts na solar panel, meron din yang tinatawag na naman na harvest, no? Sa solar panel, kahit anong solar panel. So hindi 100% yan na nakukuha niya yung 60 watts. No, pwede, kasi nga unang-una yung 60 watts niya hindi talaga nakukumpleto yung mismong wattage niya. Then pangalawa, yung tinatawag na weather condition, no? Merong minsan may maulap, minsan kulimlim, minsan parang uulan. So kaya ang ginagawa natin diyan ay 50% din kung tutusin, no? Para sa baga hindi tayo mag-expect ng napalaki. So 50% lang rin ang gagawin natin diyan. So meron tayo sa 50%, meron tayong 30 watts lang. Okay? So 30 watts lang ang maaasahan natin sa 60 watts.
So, sa isang araw, yung sinag ng araw, ayon daw kay Google na 5 hours lang talaga ang pwedeng masasabi mong peak sunlight, no? Yung katirikan. So, kaya ang gagawin natin, yung 30 watts mo, times mo sa 5 hours. So, 5 hours equivalent to 15 o 150 watts. So, 150 watts lang ang maaasahan natin sa 60 watts na solar panel. Okay? So, ibig sabihin, pasok yung 150 natin dito sa 120 watts natin na capacity ng battery. So, baka may magtanong, Sir, bakit 150 watts lang samantalang 240 watts yung battery na total ng 20 Ah na battery? So, yung battery natin, pag binili natin, meron niyang charge na kagad. Okay? So, pwede nyo na kagad isa lang yan doon sa solar panel nyo. Then, karagdagan niya, bibigyan niya ng 150 watts. Kaya mapu-full charge niya yan sa maghapon. So, kung sakali, may sobra ka pa na 30 watts para pwede mong gamitin sa umaga yung mag-charge ka ng cellphone at the same time makakapag-charge ka ng battery mo na 20 Ah. No? So, paano naman natin kuhanin yung SCC nito? So, kukuhanin natin yung SCC nito. Babase kayo o bumabase na ako dito mismo sa solar watts na yan. Solar wattage niya is 60. So, i-divide mo lang ito sa 12 volts para makuha mo yung ampere. Okay? Baka may mag-comment ulit na kuhanin yung BOC o yung IMP. So, malalim na yun eh. So, gusto ko lang explain dito sa mga ka-electrical natin yung pinaka-simpleng way, no? Baka kasi di tayo magkaintindihan pag sinabi ko pa sa inyo yung mga BOC, IMP na nakalagay dun sa labeling nitong solar panel. Pero kung may time kayo sa basahin yung solar panel, dun sa likod niya may label nga, yung mga tinatawag na BOC, IMP, no? May mga ibig sabihin yun kasi. So, baka hindi lang natin maintindihan. Kaya, ito yung pinaka-simple. So, simpleng paliwanag sa akin. Pwede kayo dito bumase sa mismong wattage ng mismong solar panel nyo. So, sa 60 wattage o 60 watts na solar panel, i-divide nyo naman sa 12. Okay. So, para makuha yung SCC daw, gawin nating 60 watts divide mo sa 12 volts na system natin. So, ang kakalabasan yan is 5 ampere. Okay? So, 5 ampere. So, anong SCC ang pwede dyan? Ang pwedeng SCC dyan is 10 ampere. Okay? So, pasok na pasok yan. Na SCC 10 ampere, 12 volts, to 20 volts to 22 to 24 volts. Okay, so yung SCC natin automatic naman yan. Kung 24 volts yung system mo o 12 volts, automatic yan nag-a-adjust. Okay, so para sa akin yung ginawa kong setup sa video ko, 30 ampere na kagad nilagay ko doon para for expansion nga, no, kung gusto kong magdagdag ng solar panel, no, magdagdag ng battery. So, di ko na kailangan palitan yung SCC ko. Kaya 30 ampere yung nilagay ko ron. Pero kung gusto niyo lang medyo mura nga yan, pasok sa inyo yung 10 ampere. So, ang mga ano kasi nito, mentras tumataas yung ampere, yung wattage, yung AH ng battery, mas mahal na. Okay? So, anong inverter naman ang pwedeng magamit dito? So, magsimula tayo sa 200, pwede, no? Kung may 100, pwede rin. So, sa 200 kasi, pwede ka na makagamit dyan ng ng TV. Cellphone charging, pwede na. So, hanggang 500 watts na inverter, pwede ka dyan. Wala namang computation dyan sa inverter eh. So, walang problema doon. Kasi nga, dito lang naman siya asa sa battery.
Ang problema lang kapag sobra laki ng load na sinaksak mo dito sa inverter mo, ay malolobat kagad yung battery. So, okay. Kung sakaling gusto niyo namang mag-upgrade, ang masasuggest ko sa inyo, maunahin yung dagdagan is yung solar panel nyo. No? Baka may magtanong sa inyo, gusto ko yung battery muna dagdagan ko, sir. Ano? Kung battery ang uunahin yung i-upgrade, hindi nyo lalo mapu-full charge yung battery nyo dahil mababa yung solar panel. Ngayon, kapag solar panel ang inuna nyo, halimbawa, ginawa nyo dalawa ng 60 watts, parallel. So, meron ka na naman panibagong 150 watts, mabilis mo mapu-full charge yung battery mo. At the same time, sa araw, unlimited na kuryente ka dahil may sobra kang 150 watts, pwede mong gamitan ng clip fan, charging ng cellphone, TV, pwede, basta sa araw. Okay? Nakakapag-charge ka pa ng battery. Kasi kapag ang inuna mo nga yung battery, hindi ka makakapag full charge. Then, maaaring masira pa ang battery mo. So, kung hindi nyo naiintindihan, pwede nyo naman ulit-ulitin yan mula rito papunta ron. Okay na. So, yun lang may share ko ngayon mga ka-electrical. Ito yung pinaka murang setup na pwede kong maisuggest sa inyo. Lalo na yung mga malalayo sa DU o yung tinatawag na distribution unit natin, Meralco man yan o anong klaseng electric provider nyo dyan. Okay. So kung may mga tanong kayo dito, comment nyo lang sa comment section para masagot natin at malaman ko rin kung ano yung mali kong nagawa rito, no? At open tayo sa mga suggestion, comments, pati yung kung ano yung gusto nyo pa-vlog. So itong tinuro ko ay batay rin sa mga napapanood ko sa YouTube, pinag-aralan ko sa YouTube, no. O nanood ako sa mga ibang YouTuber natin diyan. So ito yung pinakasimpleng na panood ko, no. Kasi meron talagang yung medyo mahaba talaga. Then mahirap intindihin lalo na kung hindi ka technician. Kasi ang solar system, hangga't maaari kailangan may knowledge ka sa electricity, electronic, no, computation ng watts, ampere, voltage, no, Ohm's law. So, ito yung pinakasimple na maipapayo ko para madali ka agad maintindihan paano makuha yung mga battery, solar panel, then yung SCC natin o solar charge controller. So, magsisimula ka sa battery. Okay. Kung ano yung kaya ng budget mo. So, okay na. Electrical. So, thank you. God bless.